For today's video mga sombreros, nagluto kami ng pansit bihon ala kasombrero style. Kasombrero style ka dyan, Jarong. Ay, sorry. Nagluto kami ng parating binabalot ni megastar Sharon Cuneta, as in balutin mo ako. Starring pa talaga si Inday Babe dito mga sombreros. At ihanda nyo na ang inyong mga sarili kasi nanganak na si Inday Babe after 7 years. Oy, sobrang tagal. Hindi mga sombreros na gabi po siya nanganak mga sombreros, and we're so thankful to God. Kasi 10 piraso po ang anak ni Inday Babe mga sombreros. Gusto ko lamang pong i-flex mga sombreros ang mga anak ni Inday Babe. Next naman, isa sa mga pinagpapasalamat namin mga sombreros kasi hindi siya pahirap sa amin. Kasi gabi nga siya nanganak pero hindi na siya nagpatulong. Kusa lang silang lumabas lahat. As in, hindi niya kailangan ng midwife mga sombreros. Pagtingin nanay, ayun na, lumabas na yung 8 anak, tapos siyam pala, tapos yung last mga sombreros ay yung isa. Nilipat namin sila. Minsan sa mga kapatid natin merong pasaway. Tingnan nyo to. Ayan o. Hindi siya doon sa nanay niya. Asan siya? Ayun, gumagala mga sombreros mag-isa. Nakukulitan ako dito mga sombreros. And ito na nga, sisimulan na natin ang pagluto ng ating pansit bihon ala kasombrero style. Abad ko nga pala mga sombreros ang pansit bihon at pinisat-pisat ko na itong chicharong bulaklak. At bumili rin po ako ng lumpiang Shanghai mga sombreros. Yung kalahati ay hiniwa-hiwa ko at saka yung kalahati ay ihahalo lang natin mamaya. Hindi ko nga alam medyo nadismay ako mga sombreros sa luto na to. Unahan ko na po kayo kasi naghanap ako ng hipon. Yung malalaking hipon actually dapat ang ilalagay ko dito. Kaso walang stock mga sombreros, kung kaya ito na lang yung binili ko. Pero sabi ko, since naplanuhan ko na ngayong araw magluto ng pansit bihon, ay ginawa ko na lang talaga mga sombreros. Ganun kasi ako pag nagplano ako, talagang ginagawa ko agad. Ito, yung niwa ko na yung atsyal at saka yung ating iba pang sahog mga sombreros. Sa paghihiwa mga sombreros, pwede siyang malalaki pero mas maganda kapag maninipis siya. Yung parang dito may nipis na mahaba. So ganun po ang style ng halos lahat ng mga ingredients natin dito. May atsyal, may carrots, may repolyo at saka iba pang ingredients mga sombreros. Habang inihanda po natin ang ating mga ingredients mga sombreros, ay nais ko pong i-shout out si Ate Eden Casarindon na taga Liberta din po ng aking hometown mga sombreros. Maraming salamat po Ate Eden. Si Nathaniel De Sales, maraming salamat po sa always sa pagsubaybay sa ating channel, at saka si Haneme Namis Flores na aking second cousin. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all po. Ito na po at niready na rin po natin ang ating sayote. Kung mapapansin niyo po, hindi ko na po binalatan ang ating patatas, ang ating ang ating carrots, kasi nga po pwede naman sila hindi balatan kasi ang nutrients din po nila ay dyan din po natin makukuha. Pero depende na po yun sa inyo. Talagang sa iba ay binabalatan nila. Tulad itong patatas, hindi ko na po ito babalatan mga sombreros. Habang nire-ready pa natin ang ibang ingredients mga sombreros, ay nais ko pong magkwento. Tayo mga Pilipino or kahit sa ibang lugar o sa ibang bansa, pag namamatayan, ay ito yung isa sa mga maling nakita ko dito mga sombreros na observation ko na ginagawa natin mga Pilipino bilang part ng kultura, bilang part ng nakaugalian, bilang part ng tradisyon. Yung pamilyang namatayan, bakit pa, parang question ko to na in a nice way mga sombreros, na bakit parang napupwersa pa na bumili ng baboy. Kasi dito sa probinsya sa amin, sa lugar namin, yung mga namatayan, sila pa yung sila na nga yung namatayan, sila pa yung gumagastos. Tsaka, di ba parang mali, dapat kasi ang tao, merong dito, parang bayanihan, yung dayong mga sombreros, and we're so thankful. Pero in general po, ang tao, ang pamilya, pag namamatayan, hirap yan sila sa finances, hirap yan sila emotionally, hirap yan sila sa halos lahat ng bagay. Pero bakit parang napipilitan pa or talagang naobliga pa, parang responsibility pa ng pamilyang namatayan yung pagpapakain sa mga tao after ng libing? Di ba po? Kasi nga nagdadalamhati nga po yung pamilya. Ako hindi po ako galit dito habang niluto na po natin ang ating mga ingredients at ang ating pansit bihon mga sombreros. So panoorin nyo na po. Ito po kasi ang gusto kong maging parang wake up call, parang gusto kong magising ang mga tao sa kahit nasa video lang na po na mga sombreros, na dapat kasi ay tulungan natin sila. Hindi na tayo dapat mag-expect na after ng libing may kain. Kasi ang baboy dito mga sombreros, pag bumili ka ng 70 kilos, ng 80 kilos, sobrang laki na po ng gastos nun mga sombreros. Plus, yung kabaong, kapag hindi senior citizen po ang namatay dito, hindi po libre ang kabaong. So, imagine yung 18,000
at saka yung baboy na magkano yan, plus yung mga sahog. Hindi po bababa sa 50,000 or 30,000 ang nagastos ng tao or pamilyang namatayan dito, Mga Sombreros. So hopefully habang luto na po ang ating bihon, mga sombreros, no, ay maging wake up call or pampagising po itong ating video, na dapat po tayo mga Pilipino, maging mindset po natin in general na dapat ay hindi na po tayo dapat naghahanda, hindi na po dapat natin ni-expect na maghahanda. Yung kain na tayo, mga sombrero. Ayun na, so yung kasi ito, ginawa ko tong video na to, yung voice over na to, habang nagluluto ng pansit bihon, mga sombreros. Ayan, so patakam-takam na lang. Gusto ko lang po sana na kunin din po yung attention nating lahat, no, hindi lang po yung sa amin, hindi lang po yung sa lugar ninyo o sa ano. In general po, kasi mahirap na po, naghihirap na nga po yung namatayan. Hirap sila sa lahat ng bagay, sa finances. Tapos parang responsibility pa nila napakain ng tayo, imbis na tayo yung magpakain sa kanila or tayo yung tutulong sa mga namatayan. Di ba po, parang baliktad po kasi. So mas lalo naghihirap po yung mga taong namatayan. Kumbaga pa, nababaon pa sila sa utang kahit na sila dapat yung tulungan ng tao. Kasi napupwersa sila, parang naobliga sila na mangutang. Kasi nga ipapakain sa mga tao, bibili ng baboy, bibili ng kabaong, bibili ng mga ingredients. Alam niyo po yun. So, hindi po ako galit dito, mga sombreros, nagpapaliwanag lang po. Ayan, kain po tayo, mga sombreros. Nagpapasalamat tayo as a whole, at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat po ng grasya ng ating buhay. And dapat tayong parati nagpapasalamat sa Kanya. Talagang dalangin po ng aking puso, mga sombreros, habang kami po ay kumakain. Sabayan nyo rin po kami kumain, mga sombreros. Nawa po ay maging dalangin din po ng lahat na tanggalin na po yung gantong mindset, gantong tradisyon natin mga Pilipino. Kasi naawa po talaga ako sa mga namamatayan. Hindi lang po yung aming pamilya, kundi sa buong sambayan ng Pilipino in general. Kasi hindi naman lahat kayang i-afford ang 70 kilos na baboy, 80 kilos na baboy, or yung kabaong pa, no? So, sobrang hirap, mga sombreros. Wow. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang bihon, mga sombreros, ay gawa sa bigas ng palay na may scientific name na Oryza sativa na itinuturing na isang damo. Ang bihon, mga sombreros, ay mula sa salitang Hokkien na bihon na may literal meaning na rice vermicelli. Iba pang tawag sa bihon, mga sombreros, ay rice sticks or rice noodles sa salitang Ingles. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo. Muli po ito po si Casimiro Dennis, nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat, mga Casimiro, at bihon kayo dyan. Kain tayo. Bihon. Pansit bihon ng Shanghai. See you sa next segment. Paalam. Bye-bye. Hi, my name is Gabriel Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toto's really creating a reverberating, resounding noise. Didn't you hear it? But our vocabulary term is charlatan. Charlatan. Bigyan ng lollipop si Toto para hindi na umiyak. Pero grabe talaga yung Toto sa Big Book, no? Ano kayong meron sa Big Book? Ang charlatan, mga sombreros, ay noun. Ito po yung tawag sa mga taong nagsasabi na or kiniklaim nila na meron silang kakayanan o meron silang knowledge, meron silang talino, matalino sila, may skill sila, kaya nilang gawin sa bagay, pero hindi naman totoo. Okay? Ang mga possible synonyms natin dito ay pretender, feigned, kung napanood yung vlog natin about feigned, sham, quack, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Both Captain Toto and Miguel Lopez hated charlatan crew members. Charlatan. Miguel Lopez. Do you know Miguel Lopez de Legazpi? Si Miguel Lopez de Legazpi, mga sombreros, ang nagtatag ng city na Intramuros sa Maynila. Alam niyo ba na ang salita Intramuros ay nagmula sa Spanish word na intramuros, intra meaning sa loob at muros meaning pader. So sa madaling sabi, ang salitang Intramuros ay bayan na napapaligiran ng mga pader. Ang charlatan, mga sombreros, ay equal ng mapagkunwari, no, mga hypocrite. Basahin sa manos.
Parang sakit naman. Basahin po natin 2 Corinthians 11:13-14. Ito ay sapagkat ang mga gayon ay hindi tunay na mga apostol. No? May mga nagkukunwari din ng share ng gospel ng mga apostol. Sila ay mga mandarayang manggagawa ng nag-aanyong mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka dahil si Satanas man ay nag-anyong o nag-aanyong anghel ng liwanag. Mark 7:6-9. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin o ang paggalang ng mga tao kay Lord ng kanyang bayan, ito ay pagkunwari o pakunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang bisa ninyo ang mga utos ng Diyos. Ayun, ito mga sabi natin mga Sombreros, na maganda ang tradisyon, na maganda yung mga kultura, maganda yung mga ginagawa natin mga ano, pero may mga magagandang bagay tayo, mga intensyon na ginagawa, pero hindi pala iyon ang kalooban ng Panginoon. Hindi yun yung gusto niyang gawin natin. Kunwari, no, may mga bagay kang gagawin na magtatrabaho ka pa, alas 12 na ng hating gabi, no, pwede mo naman ipasa pa bukas, parang gano'n, no? May mga maganda tayong mga bagay na gustong gawin or na ginagawa na hindi na pala siya tama. No, so it's a matter of weighing, no, tinitimbang natin. That is why wisdom is very important. Meron tayong kakayahan mag-discern kung tama ba ito o mali, mag-judge sa tama at mali, no? Kaya napakahalaga po na magkaroon po tayo ng time talaga sa pagbabasa at pakikiniig sa Panginoon, mga Sombreros, and will please God at the same time. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Ang inyo nakita, mga Sombreros, ay ang anahaw, ang ating pambansang dahon. May scientific name na Saribus rotundifolia at may English names na roundleaf fountain palm at saka footstool palm. Kung mapapansin, mga Sombreros, ay bilog kasi siya, kaya tinatawag siya na roundleaf fountain palm. Marami itong gamit, no, sa mga hindi nakakaalam. Pwede itong gawing abaniko. Noong unang panahon, wala pang pamaypay. So ito yung parang fan or electric fan nila, no, mano-mano nilang pamaypay, mga Sombreros. Pwede na itong ornament or palamuti sa loob at sa labas ng bahay. At pwede na itong gawing pawid, no? Ginagawa siyang parang atip sa bubong ng mga bahay kubo o lalo na dito sa probinsya, mga Sombreros. Pwede na itong pang-wrap, no? Pang balot, mga Sombreros. Lalong-lalo na sa mga barangays, mga gatong remote areas. Ayan, so remote talaga tayo dito, mga Sombreros. Pero alam niyo ba, mga Sombreros, na wala pang official law or batas talaga na nagpapatunay na ito po ang ating pambansang dahon. Maliban dito, sila Dr. Jose Rizal bilang national hero, ang bangus bilang pambansang hayop or pambansang isda, ay wala pong official law na nagpapatunay na sila po ang ating mga pambansang simbolismo, no? Merong House Bill na pinapasa ang Bohol Representative na si Rene Lampagos under House Bill 3926 na maging official na, no, maging batas na sila po. Ito po ay isa sa ating pambansang simbolismo o pambansang sagisag na yun nga, dahon, ay hindi pa po ito na isa sa batas, mga Sombreros. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko si Cambry Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalanan ng ginagawa, masalanan ng ginagawa, pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga Sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!